7 days na lang, Pasko na. Kaya naman narito ang mga negosyong paldong-paldo ngayong Pasko. Sari-saring laman loob ng baka. Ito ang mga sangkap sa pampainit ng tiyan at ipinagmamalaki ng Batangas, ang kulawo. Sulit, laki gansang ko eh. Kompleto kasi, lahat na hinaharap mo sa overload lang doon. Masarap po siya at malinamnam. Tapos malaman pa, hindi puro sabaw. Yun, nag-click yun. Mas maano ngayon ng overload. Mas gusto nila. Mas malaki nga kita namin. Talagang kilala pa ako ng mga sukay ko. Sabi nga nila, may apo na sila, dini pa rin nakain. Alos lahat, nakikilala ako ng mga sukay. Dahil nagbabago ang panahon at nagle-level up ang halos lahat ng bagay. Pati karitong pang negosyo may bagong bihis na. Kung pagkain ng tinda, food cart for the win. Napaka-friendly po niya gamitin. Kaya po siyang paanda rin gamit yung motor lang po na single. Yung unang cart namin, hindi naman talaga siya ganun kasinsin. Sa 5,000 namin, binild na namin siya. Then, tinry na namin ibenta. Eh, sa 5,000 na yun, kahit pa dumoble talaga siya. Kada buwan, umaano na rin naman kami ng mga nasa 6 digits na rin. Daig daw na maaga pang masipag. At ang perfect kariring negosyo sa madaling araw, ano ba kundi almusal. Napakasarap ng mga menu nila. At the same time, sobrang affordable. Masarap siya, talagang quality. Maalaman mo talagang chef yung nagluto. Napansin po namin na parang hindi natutulog yung mga tao dito sa area namin. Sinubukan namin magbukas 3 a.m. Yung iba nagre-request baka pwedeng mas agahan. Di hinihintay na talaga nila na pumatak yung 1 a.m. kasi parang yun na yung pinaka-midnight snack nila. Sa palengke ito sa Tanawan City sa Batangas, bubungad ang hile-hilerang mga palanggana. Pero hindi labahin ang laman nito ha, kundi tumpok-tumpok at sari-saring laman loob ng baka. Ito ang mga sangkap sa pampainit ng tiyan at ipinagmamalaki ng Batangas, ang kulawo. Ang kulawo ay iba't ibang laman loob ng baka na pinalambot at sinabawan, na kilala ring Goto Batangas. Ang dinarayong ang kainan ng mga nagkikrave sa kulawo. Ang kainang ito na halos 6 na dekada na naghahain ng kulawo na ngayon ay may overload version pa. Para siguradong hindi bitin sa sarap, naghahain ng overload kulawo ang kainang ito ng 69 anyos na si Nanay Vina. Patong-patong sa mangkok ang iba't ibang parte ng baka, mula bituka, tiyan, dila, laman, chicharong bulaklak o taba, at balat. Saka ito bubuhusan ng mainit na sabaw. Oh, wow! Dati raw ay regular serving lang ang mayroon sa kainan ni Nanay Vina. Pero dahil sa suhestyon ng kanyang suki, nag-offer na rin sila ng overload kulawo. Yun, nag-click yun. Mas maano ngayon ng overload. Mas gusto nila. Mas malaki nga kita namin na mag-overload. Kasi konti na lang idadagdag mo. Ang nauubos nilang karne sa isang araw, tumitimbang ng higit sa 100 kilo. 24 oras na available ang kulawo ni Nanay Vina. Walang tigil ang pasok ng customer, kaya wala rin tigil ang kanilang pagluluto. Paano nga ba niluluto ang kulawo? 2 malalaking kaldero ang kanilang ginagamit sa pagluluto ng kulawo. Sa unang kaldero, pakukulaan muna sa tubig ng ilang minuto ang laman loob ng baka. Dito namin hinuhulog yung manghilaw. Bago siya ilipat dito, hahalbusan muna natin siya. Para kasi yung lansa ng karne, dito muna siya. Paglipat namin dito, wala na yung lansa niya. Matapos bahagyang mapakuluan ang mga laman loob, isasali na ito sa ikalawang kaldero. Dito na yung palambutan natin para yung lahat ng katas ng karne, dito na siya nga mapupunta. Sa ikalawang kaldero rin titimplahan ang sabaw ng kulawo. Ito po ay atsuete, para kumuloy siya. Bechin, beef flavor po. Lagyan natin ng asin. Higit 1 oras pakukuluan at palalambutin ng karne bago ihain para lambot sarap. Sa palengke ito sa Tanawan City sa Batangas, bubungad ang hile-hilerang mga palanggana. Pero hindi labahin ang laman nito ha, kundi tumpok-tumpok at sari-saring laman loob ng baka. Ito ang mga sangkap sa pampainit ng tiyan at ipinagmamalaki ng Batangas, ang kulawo.
muna tayong pag-game. Aba, isa-isa nilang iaabot sa akin yung parte ng baka at huhulaan ko naman kung ano yun. Ang ano dyan, naka-blindfold ako. So, ang gagamitin ko, hindi ako titigim. Amuyin ko na lang, ha? Amuyin na lang. Okay, ito yung blindfold natin. Game na? Game na tayo? Go! Okay. Laman loob ba to? Bito ka? May butas eh. Oh, sabi ko, gumagawa ako niyan eh. Baga? Atay? Puso? Teka lang ha. Bito ka? Puso? Ay! Ano to? Hindi ako nakain yan masyado eh. Dila? Wow! Kismosa! Number 4. Oh, madali ito. Balat. Basta nagluluto ka, alam mo yan. Last na sangkap sa paggawa ng kulawo. Ano ba to? Kala ko yung parang kilawin. Ano? Baga? Puso? Atay? Lungs? Ano to? Aba, naka 3 points pa tayo nun, ha? Bukod sa tumpok ng laman loob ng baka, unli refill din ang sabaw ng kulawo. Sold na sa overload kulawo sa halagang 100 piso. Ang regular kulawo naman ay mabibili ng 60 pesos lang kada order. Kaya pag napapaligaw ako dito sa Tanawan, pag oras ng kainan, dito ko napunta. Sulit, laki gansang ko eh. Kumpleto kasi, lahat ng hinaharap mo sa overload, nandun na. Masarap po siya at malinamnam. Tapos malaman pa, hindi puro sabaw. Sa tindahan ng kulawo rin daw nagtrabaho noon ang ama ni Nanay Vina. 15 anyos naman nang magsimula siyang magtrabaho. Tatay ko, kargador. Siya nagkakarga ng kanyang paninda. Nang maghanap ng katulong, ako ang ini-apply. Naguhugas lang ako ng pinggan. Katulong lang ako sa may tindahan yan. Tila naging training araw yon kay Nanay Vina dahil taong 1971 nang maisipan na ng kanyang tatay na magbukas na ng sariling tindahan ng kulawo gamit ang 100 pisong naipon. Umarangkada na ang Vina's Kulawo sa isang kariton. Ang aking bubungoy lang sa ako. Gaya na nga pagtitinda ko noon. Si natatay ko ang tagaluto magdamag. Pupunta kami dito ng madaling araw. Sakay na tatay ko sa kariton. Tulak-tulak namin yan buhat sa amin. Hanggang dito. Nang muli makaipon si Nanay Vina, nagbukas na siya ng permanenteng pwesto. Nung nasa bangketa nga kami, nahabol pa kami kasi bawal. Tatakbo kami, tatago. Hanggang sa ihanap nila kami ng pwesto. Kahit gamay na ni Nanay Vina ang pagpapatakbo sa kanyang kulawo business, nababalisa pa rin daw siya. Pero hindi raw sa mga kalaban sa negosyo, kundi sa mabilis na paglipas ng panahon at pagkakaedad. Kaya ngayon pa lang, kasama na ni Nanay Vina ang kanyang pamilya sa pagpapatakbo ng negosyong kulawo. Ang simpleng kulawo business na ito, overload din ang kita na umaabot daw ng 6 digits kada buwan. Dahil sa kulawo, guminhawa raw ang kanilang buhay. May kotse pa kami, 2 pa. Bukod pa sa mga tricycle at motor. Malay ko nga magkakaroon kami ng sasakyan. O ikaw nga magkaroon ka na lang na isang owner. Tuwan-tuwa na ako noon. Nakapagpagawa rin si Nanay Vina ng bahay at nakabili pa ng mga lote. Lasang-lasa ang katas ng kulawo. Talagang kilala pa ako ng mga sukay ko. Sabi nga nila, may apo na sila, di pa rin nakain. Kaya sila mismo nagsasabi rito. Kaya alos lahat, nakikilala ako ng mga sukay. Para kay Nanay Vina, perfect recipe sa kanyang higit 5 dekadang negosyo, ang timplang hindi nagbabago. Yun na naman ang hinahanap nila. Kahit sila tumikim sa iba, bumabalik at bumabalik pa rin sa amin. Tiyaga lang talaga sa negosyo. Konting tipid, kailangan lagi kang may ipong pampuhunan para negosyo mo hindi maputol. Uunahin mo lagi puhunan. Sa lutong hindi minamadali, garantisado ang sarap. Tulad ng negosyong pinatibay ng panahon, overload din ang success. Sa mas pinadaling shopping experience ngayon, talagang walang kahirap-hirap. One click lang, naka-add to cart na.
Halos lahat yata tayo nakapag-add to cart na sa ating mga telepono. Pero ngayon mga kanegosyo, hindi virtual cart ang ating titingnan, kundi cart in real life. Yan. Ganon. Oy, ang sarap ng gawa ko. Malaking bagay na maluwag yung, yung cart. Sa sipag at pagiging malikain ng mga Pinoy na kanegosyo, karaniwan ang makakita ng mga kariton sa kalsada na puno ng ano-anong paninda. Mula kasangkapan, damit at syempre pagkain. Nakararating kung saan-saan, wala pang pwestong binabayaran. Kaya ang mga negosyong di kariton, huwag ismulin dahil big time din ang kita. Pero dahil nagbabago ang panahon at nagle-level up ang halos lahat ng bagay, pati karitong pang negosyo may bagong bihis na. Kung pagkain ng tinda, food cart for the win. Ang food cart na ito, proudly made sa Bulacan. Naiikot mo yung kabuuan ng cart, pwede mo siyang tanggalin kahit anong oras, pwede mo rin siyang dalhin kung saan-saan. Kada buwan, umaano na rin naman kami ng mga nasa 6 digits na rin naman. Ang mga kliyente nila, mga negosyanteng nagsisimula pa lang mag-add to cart ng kanilang dream business. Sa isang garahe sa San Jose del Monte, Bulacan, unti-unting nabubuo ang mga pangarap ng mga papausbong na negosyanteng gustong magsimula sa maliit, pero may pangarap na malaki. Yung mga gusto mag-umpisa pa lang, like yung mga vendor talaga na nag-out sila sa pagiging employee, tapos gusto nga nila is maging business na maliit lang para sa mga gilid-gilid lang ng kalsada mag-umpisa. Kadalasan po sa amin umorder is yung mga nagmi-milk tea po sa amin. Soda, yan, yung mga siomai. Gawa raw sa dekalidad na materyales ang mga cart na ito. Ang kadalasan talaga is yung mga BI pipe, GI pipe, mga schedule 40, 20, yung mga tubular, round bar. Yung mga matitigas talaga na materyales yung inaano namin. Kaya para yung lifetime din ng cart. Umaabot daw ng kulang-kulang 3 linggo para makagawa ng isang cart. First talaga na ginagawa natin sa cart is framing muna tayo ng cart natin. Standard size na ito is 55 by 90. Pero kung magkakaroon siya ng extension, additional 55 cm po siya. Sunod natin ginagawa, nagpipit tayo ng plain sheet. Ito po yung plain sheet natin na pinipit dyan. Yung mga yero. Susunod na itong dalhin sa painting area. Doon na natin i-coat ng primer. Then kung anong gustong kulay ng client natin, is ayun yung i-apply natin. Yung next natin is pagra-rubber wood. So itong wood natin na to, ang itinatawag is solid rubber wood. So ginagamit talaga siya pang furniture. Hindi namin siya ginagamitan ng basta-basta na kahoy. So nanggagaling pa tong rubber wood na to is sabi nung supplier namin is Thailand pa talaga. So yun, lalagyan namin naman siya ng mga mugs. Pag natapos na natin idikit dyan sa cart natin, ang mugs po niya is number 14 inches. Ang advisable namin is coupler para dito sa hihilahan ng cart natin. Coupler kasi ang standard namin is pillow block. Nagsisimula sa 21,000 pesos ang presyo ng standard carts nila. Pwede rin daw magpa-customize. Kung ano yung gusto ni client, susundin namin para kahit paano kung doon kami babase sa bago nila. Pero ang standard lang namin isihilahin. Ang mga cart na ito na check out na mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ang isa nilang food cart umaarangkada na at busy-busy na sa negosyo. Andrew, so gaano nakatagal sa inyo itong cart na to? Magpa 5 months na po, ma'am, yun. Ayun po. Napaka-friendly po niya gamitin. Tsaka kahit... User-friendly. Yes. Kaya po siyang paanda rin gamit yung motor lang po na single. Ang advantage po na naka-cart is pagka nagbenta po kayo ngayon, napagod kayo kinabukasan, pwede po kayo magpahinga. Then wala po kayong isipin sa binabayarang pwesto po. Ayun po, ma'am. So ano pa, may mga pinadagdag ba kayo dito bukod doon sa eto talaga, may mga pinadagdag pa kayo para magamit nyo rin? Yung pinadagdag po namin, ma'am, dito is eto po, extra storage para sa lutuan. Para sa lutuan, okay. Ayan po, na pagkasya po namin lahat ng menu na gusto po namin ilagay. Ayun po. Tinda tayo ngayon dito ng nachos, ganun talaga kwento natin.
So kung gusto niyo na may anghang, ganyan. Malaking bagay na maluwag yung yung cart. Iba yung space mo para daw sa mga juices like yung mga prutas. Tapos meron ka parang cooking area. Tapos meron siyang sa ilalim, meron siyang parang storage. Sir Patrick, ito pagka binili hong ganito, ano ho yung pinaka-maintenance na kakailanganin dito? Yung mga lang po natin is yung mga grease niya lang po. Then yung mga bolts and nuts lang po talaga yung Okay. Parang mamahaling sasakyan. May warranty raw ang mga cart ni na Pat. Warranty is anytime naman pwede nila ibalik kahit gaano katagal. Basta sa welding works namin, pag doon nagkaroon ng problema, ibabalik nila sa amin. Bago naging negosyante, skilled welder na si Pat. Natuto sa kanyang ama. High school pa lang po, kinukuha niya na ako para maging sa kanya, partner niya, labor niya. Hanggang sa nagran, hindi na rin ako nag-college. Kasi mas ginusto ko na lang din talaga magtrabaho. Yun, nag-welder ako. Hanggang sa yung naging partner ko naman dito sa business, is nakitaan naman ako na kung paano ako magparan ng fabrication. Then eto, nai-apply namin lahat ng natutunan namin simula nung high school lang ako. May iba pang business partner si Pat sa negosyo. Mga welder po talaga kami. Then na-base na rin po namin yung mga experience namin sa pag-construction. In-apply namin sa pagiging fabrication ng cart. Kami po talaga is mga magkakapitbahay, magkakamag-anak. So hindi naman talaga kami nahirapan talaga kahit paano sa communication pagdating sa mga pagbibuild namin. Nasa 5,000 lang daw ang inilabas nilang puhunan. Yung unang cart namin is talagang hindi naman talaga siya ganun kasinsin. Sa 5,000 namin, yun, i-build na namin siya. Then tinry na namin benta. Sa 5,000 na yun, kahit pa dumoble talaga siya. Dahil sa pakikinig sa kanilang mga kliyente, unti-unti nang lumaki ang kanilang negosyo. Ang area namin, simula ng maliit lang, 20 square meter lang kami nagsisiksikan ngayon. Almost nasa 50 na siya. So pwede pa namin madagdagan yan kung ano. Dahil kahit pa paano kumikita naman na. May mga katuwang na rin sila sa paggawa ng cart at sa pag-market ng produkto. Makinig lang na makinig sa mga customers sa kung ano yung gusto nilang pagawa. Kasi yun lang naman din talaga yung magic para dito. Kaya huwag ismulin pag ang negosyo nakakariton lang. Ang food cart business ni Pat, kumikita na ng 6 digits kada buwan. Hindi pwede yung kapag gawa ka lang ng gawa, gusto mo to, ibebenta mo to. Pag hindi pumatok, madadown ka. So kailangan may what if ka talaga pagdating sa negosyo. Sabi nga ng marami, ang tunay na sarap ng pagbiyahe ay wala sa sasakyan. Nasa karanasang kapupulutan ng kung ano-anong aral. Sa negosyo, di kariton man at patulak-tulak lang. Malayo pa rin ang maaaring marating, basta tamang direksyon ang tatahakin. For the kasabihan ngayong umaga, daig daw na maaga pang masipag. Yung bang halos hindi pa man tumitilaok ang manok, nagsisimula na ang negosyo. At ang perfect kariring negosyo sa madaling araw, ano pa kundi almusal. Pagpatak ng alauna ng madaling araw, tumitiklop na ang coffee shop na ito sa San Andres Bukid sa Maynila. Para magbigay daan naman sa isa pang negosyo ng mag-asawang Pauline at Kenny. Pagsapit kasi ng alas 2 ng umaga, tandem na sa pag-aasikaso ang mag-asawa ng kanilang 2 a.m. breakfast negosyo. Last year, magba-Burman po, naisipan po namin magtinda ng almusal kasi naisip po namin since magkakaroon ng simbang gabi, yung mga tao po is magigising ng mas maaga. Sa puhunang 3,000 piso, side hustle lang daw dapat na mag-asawa ang 2 a.m. breakfast. Pero dahil maaga rin sumakses ang kanilang pausong negosyo, sige lang at itinuloy-tuloy na nila. So napansin po namin na, ayun nga, sabi namin parang hindi natutulog yung mga tao dito sa area namin. Mas inagahan namin, sinubukan namin magbukas around 3 a.m. matao. So in-adjust namin yung time kasi yung iba nagre-request baka pwedeng mas agahan. Since actually hindi na nga po nagiging almusal kundi hinihintay na talaga nila na pumatak yung 1 a.m. kasi parang yun na yung pinaka-midnight snack nila. Mula sa karaniwang silog meal sa menu,
Nagpaandar sina Pauline at Kenny ng mala-catering na setup na meron pang chef's special. Daily po, nag-change po tayo ng specialty or tinatawag namin chef special. Nag-stay po ang mga common menu po like yung mga hotdog, longganisa or maling. Then, yung pinaka-chef special po, binabago po namin kasi po gusto po namin na everyday meron po niyo look forward yung mga customers namin or meron po silang aabangan. For today po, ang chef special po natin, meron po tayong beef caldereta, chicken barbecue, salted egg fish po. Alas 5 ng hapon habang bukas pa ang coffee shop, nagsisimula na maghanda at magluto si Kenny ng mga ihahain nila sa 2 a.m. breakfast. Umaabot sa 8 hanggang 12 putahe ang kanyang hinahanda. Na good for 50 to 70 orders. Dating chef si Kenny sa isang restaurant kaya sanay na sanay siya sa mabilisan at maramihang pagluluto. Bali po, meron po tayong special menu for today, chicken barbecue po. Sasalang pa lang po natin sa oven. Isa po ito sa specialty po namin. Inaabot to ng hating gabi si Kenny sa kusina. Just right in time sa pagsasara naman ng kanilang coffee shop. Mabilis naman nakapagsaset up ng paninda ang mag-asawa dahil magkaiba ang staff ng coffee shop at 2 a.m. breakfast. Kahit nga raw wala pang alas 2 ng umaga, nakapila na ang kanilang mga suki. Minsan pare-pareho, minsan naman po meron pang nanggagaling sa Las Piñas, more on online orders, malalayo, hindi namin ine-expect na parang sa murang halaga, minsan magbabayad pa sila ng mas mahal na delivery fee. Kapag nakalatag na ang lahat ng pagkain para sa 2 a.m. breakfast, aatak na ang mga early bird na gutom. Mabibili ang kanilang almusal mula 15 hanggang 65 pesos. Pwede rin mag-mix and match ng order. Top silog plus hotdog, silog na may tortang talong plus longganisa, too silog at sopas at creamy champurado. Pwede kahit anong combination. Mas madami po talaga sa call center yung mga may work ng madaling araw, tapos yung mga rider na binubook. Nagugulat kami minsan, sumasabay na rin sila ng order. Madalas nga raw, alas 4 pa lang at di pa sumisikat ang araw, ubos na ang kanilang panindang almusal. Napakasarap ng mga menu nila. At the same time, yung quality ng food nila is sobrang affordable. Masarap siya, talagang sobrang quality. Malaman mo talagang chef yung nagluto. Ang toka sa baking na si Pauline, may pa-free dessert pa sa mga buena manong customer. Pwedeng dine-in, take-out at umorder online sa 2 a.m. breakfast. Mas nakakagana pong magtrabaho talaga yung makita mong tinatangkilik ka yung sinusuportahan ka ng mga tao. Kaya sa araw-araw po talaga, binibigay namin yung best namin. And minimake sure namin na yung bawat dish na sinuserve namin sa kanila is may pagmamahal po. Susan, okay lang po ba mag-breakfast na sobrang aga, like 2 a.m.? 2 a.m. breakfast? Para sa iba, sobrang aga yan. Pero alam niyo bang may mga benepisyo rin ito? Ayon sa ilang eksperto, okay lang na mag-almusal kung yan ang nasa body clock mo. Lalo na sa mga night shift workers o yung mga gumigising na maaga dahil nagbibigay ito ng energy at makatutulong sa focus. Pero paalala lang, iwasan lang ang sobrang agang pagkain lalo na kung puyat dahil pwede nito maapektuhan ang digestion at hormones. Kaya kung maaga ka mag-breakfast, okay lang. Basta aligned sa body clock mo at healthy ang choices mo. Ang 2 a.m. breakfast, kumikita na raw ng 12 to 18,000 pesos kada araw. Pero kahit sumakses na ang negosyo, may mga pagkakataong inaalat din sila. May mga pagkakataon din po talaga na nag-struggle kami sa, syempre, financial. Nagkaroon po ng mga utang para, kumbaga, para kahit papaano ma-save yung businesses. Kasi talaga po ang pagnenegosyo, malaking risk po talaga, malaking sakripisyo. Ang daming pagod, ang daming puyat. May mga araw po talaga na bagsak yung sales, mahina, since magkakatabi nga po ang coffee shop dito. Kaya tinake advantage po namin magdagdag ng source of income, which is yung B&B Almusal po. Mahalaga rin daw sa pagnenegosyo ang pakikinig sa feedback o suggestion ng kanilang mga suki. For the ulam po, kung meron pong suggestion ng aming mga customers, talagang sinasama po namin siya sa list. As long as kaya ko po siyang lutuin, alam ko po yung recipe, wala pong problema. Talagang binibigay naman po namin yung aming request po nila. Lalo na po gaya po nung dinakdakan and beef caldereta po. Lagi po yan kasi yun po ang laging
hinihiling po sa amin. Walang pinipiling oras ang pagninegosyo, pero dapat tama ang timing. Para di lang kuha ang hilig at kiliti ng customers, huling-huli rin ang pag-asenso. Kaya bago mananghalian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 10:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan. Susan tayo!